Di ba magjowa kayo? Ha? Fake news yan! Fake news! Fake news! Oh, pre! Ba't ba gumanin yan? Alam mo guys, kaibigan ko. Gumanin yan. Diyan din, sa tandaan mo yan. Nag-LBA. Oops, teka! Alam mo ba na maraming masamang epekto ang pagkakalat ng peking impormasyon? Hindi man ito lubos na nakaka-apekto sa nagkakalat, nakaka-epekto naman ito ng malubha sa nagiging biktima o paksa ng maling impormasyon. Marami na nga ang nabibiktima ng fake news sa panahon ngayon. At lalong lumala na ang kaso nito sapagkat kulang tayo sa kaalaman kung paano natin makukumpirma o matutukoy kung ang isang impormasyon ba ay mayroong katotohanan o isang haka-haka lamang at walang katotohanan. Ngayong araw, Tagatanians! Narito kami ngayon upang magsagawa ng isang interview sa ilang estudyante at tuguruan ng ating paaralan. Upang mas mapalawak ang ating kaalaman sa mga maling impormasyon. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Biktima na po ba kayo ng fake news? Well, actually, lahat naman tayo nabibiktima ng fake news. At paano Para makaiwas sa fake news, kailangan i-check natin mga sources kung reliable ba ito at mapagpakatiwalaan at i-check din yung mga sites kung talagang mapapagkatiwalaan. Nabiktima na po ba kayo ng fake news? Paano po kayo umiiwas na mabiktima o muling mabiktima ng fake news? Sa lahat ay ikaw na mga ilang taon na ako mag-social media, pero kahit bago pa lang ako, pag pinakita ko ng mga balita, halimbawa, magkakaroon ng walang paso, i-message ko muna sa comment section kung may mga comment doon na legit ba o hindi yung mga laman. Tapos, isa pa, pupunta ako sa mga legitimate na Facebook pages Kung paano natin maiiwas ang fake news at kung paano natin makukumpirma o Dolores, matutukoy kung ang isang impormasyon ba ay may katotohanan sa o Baguio wala. ay sa Quezon Disaster Risk Reduction ako dapat. Yun dapat. Kung alam mo, walang kwenta. At kung ito, huwag mo kong ipahagi upang pinapalaydagan ang mga taong makakaalam nito. O kaya naman, pwede mo isipin, pero sasabihin mo sa hindi na mali ang impormasyon at hindi dapat paniwalaan ang mga tao nito. Basta, sasabihin mo lang na magsisilidad ang source mo. Huwag agad-agad mag-share na nakikita lang natin online. Maging responsable sa lahat ng oras. Siguraduhin ang kredibilidad ng pinagkukunan ng informasyon. Bago tayo magbahagi ng balita, alamin muna na Magandang paraan para maiwasan ng mga maling impormasyon ay ang think before you click. Bago tayo magbahagi ng mga balita, isipin muna natin kung ito ba ay may masama or magandang dulot sa nakakarami. Kung ito ba ay karapat-dapat na malaman ng lahat or kung ito ba ay nakakatulong sa ating sambayanan. Ating paliging emosyonal. Kaya naman, kapag may nakita tayong isang blog, artikulo sa social media na nakapokaw ng ating atensyon, agad natin itong pininiwalaan. Karaniwan, ang mga impormasyong ito ay nagbibigay sa atin ng saya o good vibes. Wala namang masama sa paniniwala dito. Subalit, iyong tiyakin na tama ang mga impormasyong nakalahad. Ano nga ba ang fact-checking? Ang fact-checking ay piso-step ang pagsusuri ng katotohanan at kawastihan ng impormasyon. Karaniwan ginagawa ito ang pagbiyakin ang mga ibinibigay na datos, balita o pahayag ay tama at hindi naglalaman ng maling impormasyon o kasinungaling. Ang layunin ng fact-checking ay mapanatili ang integridad ng impormasyon at maprotektahan ang publiko mula sa mga balita at fake information. Palaging tandaan,
Kapag mapanuri ay siyang daan tungo sa tamang kaalaman at talilinong kaisipan. Hoy, ano ka ba? Sister ko yan. Kadiri ka naman. Siya yung gusto ko.